Good day po sa ating lahat. Muli, nandito tayo. Sinusubaybayan natin yung mga nangyayari dyan sa Kongreso, particularly yung sa Quadcom hearings, pagkatapos yung drama dyan sa detention cell ng Kongreso, dyan sa Philippine Veterans Hospital, St. Luke Hospital, and so on. So, nakakatuwa. At the same time, sa totoo lang, parang nahiya ako din bilang Pilipino sa mga nangyayari. Okay, sa mga nangyayaring ito, talagang nakita ko yung attitude, yung pagkatao nitong itong Vice President natin. Although noon pa man, nakikita natin na parang hindi nga maganda yung attitude, yung sinasabi nito, yung kinikilos. But then, siyempre, ay di naman tayo sure kung yung mga napapanood natin, yung naririnig natin, ay totoo. But for a few days, talagang nakita natin ang pagkatao nito, ng ating Vice President. Sinasabi ko nga, sa totoo lang, talagang nakaka-depress siya bilang ako, sa akin, bilang isang Pilipino. Sa bagay, sa totoo lang, hindi ko talaga ibinoto itong dalawang ito. Kasi dati-dati talaga magkasama yan. Sila ay nasa unit team. Na sinasabi ng iba, ito ay unit teams. Okay. Pagkatapos, yan, nag-split, nag-away. So, ang naging resulta, ganyan, Okay. Ngayon, naisip ko lang, so, dahil sa mga nangyayari, kasi yung mga nangyayari na away ng presidente at saka vice president, ay noon pa yan. So, in other words, parang hindi na nagtatrabaho itong vice president. Why? Sa mga nakikita natin, rally ng naisog, nandoon siya. Kung may activities itong si Kibuloy, nandoon siya. At saka yung mga anti-government, so nandoon siya. At so, ngayon, nakakatrabaho pa kaya ito ng normal as Vice President? Okay? Pagkatapos, lately, talagang ang daming na-reveal na ng katiwalian sa Department of Education at the same time sa Office of the Vice President. So, sabihin na natin na lahat ng ibinabato ay hindi totoo. But then, sa palagay ko, marami pa rin yung ibinabato na totoo. Kaya, grabe rin, Okay. Kaya, yun ang nakikita ko dito sa Vice President. Ngayon, kung may mga nagpo-post na may magkaroon ng people power para ipalit siya sa President, wag na lang. Okay, di mabuti na yung nakaupo. Kasi sa nakikita natin, mas grabe itong alisin yung isa pagkatapos ang ipaupo mo ay mas grabe, mas maraming katiwalian, maraming mga anomalies at saka iba pa. Okay. Sana tayong mga Pilipino, tingnan natin itong mga Duterte maka-China. Kung ang initiative ng government na gawin
para at least ma-improve ang ating economy. So, kinokontra. Pagkatapos, susuportahan natin. So, sana yung logic natin, ano? Pagkatapos sinasabi, sila lang yung may malasakit na pamilya para sa Pilipinas. Sa palagay ko, napakalayo na, ano? Kasi kung may malasakit yan, dapat concerned sila sa Pilipinas. Dapat noon pa man lalabanan nila ang China dahil sinasakop tayo ng China, no? Okay. Going back to this, ano? Sinasabi nila kay President na siya ay bangag. So, siguro naman alam natin ibig sabihin ng bangag, yung isang tao na hindi siya makaisip ng tama, hindi siya makakilos ng tama dahil sa adikto ng drugs, alak, at saka iba pa, no? Okay. Kaya, yon. Ngayon, kung ikumpara mo sa dalawa, i-compare natin yung dalawa sa mga sinasabi, sa palagay ko mas bagang yung Vice President dahil so imagine kababae mong tao sabi mo na PI and so on, ano, walang kwenta, nakakahiya, okay, sinong nagbibigay ng iya. Kaya yan, pagkatapos ang presidente naman natin respectful naman yung magsalita. Yung mga terms naman niya ay okay, within yung modern society, acceptable sa civilized society yung sinasabi. Pero yung Vice President parang hindi kabilang sa professional words na grabe ang sinasabi. Kaya sa palagay ko, ang talagang tunay na bangag ay yung Vice President. Kasi makikita mo yan sa kanyang sinasabi, sa kanyang kinikilos, sa kanyang actuation, at saka iba pang mga physical manifestation niya. Okay. Simple lang noon kung umatin sana siya noon sa mga hearings na yan. So baka na-clear, hindi naging ganyan ang situation. Okay. Sa bagay, good naman. Dahil dito natin nakita yung mga tunay na yung tunay na pagkatao ng mga Dutertes. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye tayong mga Pilipino.